Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga, na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo, at iiwan ninyo ako. Gayunmay, hindi ako nag-iisa, sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapigatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes para sa ika-7 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At kahapon ating ipinagdiwang ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Ibig sabihin, kumbaga, yung pagtatagumpay ni Jesus. Napagtagumpayan niya na ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan, kung kaya't siya ay umakyat na sa langit. Pero bago yon, kung ilalagay natin sa konteksto, umakyat si Jesus sa langit nang walang samanan loob. Nang walang daladalang kung anumang mga hinanakit sa kanyang mga alagad, at ipinaunawa niya lalo tigit na naiintindihan niya ang mga naging kahinaan ng kanyang mga alagad. Kasi bago pa mangyari ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling nabuhay, at ngayon ay umakyat sa langit, sinabihan niya na ang kanyang mga alagad kung ano ang mga mararanasan pa niya. Kaya nga sabi dito, magkakanya-kanya kayo ng lakad, magkakawatak-watak kayo, dahil sa takot. Kung babalikan natin yung kwento ng mahal na araw, tunay nga na nangyari, at ang sabi, iiwanan ninyo ako. Pero hindi doon nasira ang plano ng Diyos ng kaligtasan, kasi itinuloy niya. Kahit na iniwan siya, kahit nagkanya-kanya ang mga alagad, ipinaparating pa rin niya na naiintindihan ko kung sakaling mangyayari na ito. Pinauna niya na. Kasi minsan yung guilt natin, kapag may nagagawa tayong mali, napatawad ka na, pero hindi mo mapatawad ang sarili mo sa iyong ginawa. At yun yung mahirap. So, balikan ko ulit. Pinauna nang sinabi ni Jesus kung ano ang mangyayari. At ngayon, ipinapaunawa niya na naiintindihan niya ang kanilang ginawa o yung magagawa pa lang. So, anong pwede nating makuha o mapulot na aral mula dito sa karanasan ni Jesus? Ang tagumpay mo ay nakasalalay pa rin sa iyo. Malaking tulong kung may mga tao sa paligid mo na susuporta sa iyo. Malaking bagay po yun. Pero wag mong hahayaan na dahil lang may mga nang-iwan sa iyo, may nagkanya-kanya ng lakad, tinalikuran ka, itatalikuran mo na rin ang iyong sarili. At hindi mo na itutuloy kung ano ang iyong nais na mangyari, yung iyong pangarap, ituloy mo pa rin.
Bitawan ka man ng mga tao sa paligid mo, wag na wag mong bibitawan ang iyong sarili. Lalo tigit, wag kang bibitaw sa Diyos. Kapag binitawan mo ang iyong sarili, hahayaan mo ang iyong sarili na kainin ka ng depression. Kapag pumasok na ang depression, yan, kung ano-ano ng kahinaan, panghihina, no, ang papasok sa iyo at wala. Sisisihin mo yung iba, hahanapin mo yung ibang tao at yung pakiramdam mo, kawawa ka, mag-isa ka, walang tumutulong sa iyo. Ulitin ko, huwag mong idepende sa iba ang pangarap mo. Huwag mong iasa sa iba ang tagumpay mo. Ulitin ko ulit, malaking bagay, malaking tulong kung may susuporta. Kung may susuporta. Pero may mga panahon, no? May mga panahon, darating yan na manghihina sila, maliligaw din sila, mapapagod din sila na tumulong sa iyo. Pero at the end of the day, ikaw pa rin ang tutulong sa sarili mo. Dahil minsan, in realidad, andyan na ang tulong, pero ikaw na lang talaga yung ayaw tumulong sa sarili mo. Yun ang problema natin. Kaya nga, nang mangyari kay Jesus, tandaan niyo po, no? Nang mangyari ito kay Jesus, imbis na panghinaan ng loob, mas kumapit siya sa kanyang ama. Sabi nga niya, no? Gayon pa man, kahit iwan ninyo ako, hindi ako nag-iisa kasi kasama ko ang Ama. At yun sana yung mas makuha natin. No? Wag na wag kang bibitaw. Wag mong bitawan ang sarili mo, wag kang bibitaw sa Diyos. Matatapos mo at mararating mo ang pangarap mo sa buhay o lalo tigit kung ano ang pangarap ng Diyos para sa iyo. Amen?